Makinig na mga SSS members and pensioners. 5 na importanteng bagay mangyayari ngayong darating na buwan ng May 2026. Dapat alam nyo ito. At syempre, merong good news para sa 5 bagay na yan. Mamaya-maya pag-uusapan natin. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. At welcome din po sa ating Facebook page viewers. Saan man po kayong dapat sa mundo, kumusta kayo mga ka-vlogs? Well, eto, darating na nga ang buwan ng Mayo, no? Kasi patapos na tayo sa buwan na ito ng Abril. At meron na lang tayong nalalabi na 5 araw para po ngayong buwan ng Abril. Well, alam nyo ba, merong 5 na importanteng bagay ang dapat nyo po alam. Ito po yung mangyayari sa buwan ng Mayo. So, dapat alerto kayo. At syempre, merong good news dito. Meron din pong kailangan gawin mga SSS members and pensioners. Isa-isahin natin. Una po, ngayong May 1, 2026, araw po yan ng Biyernes. Yan po ay pension crediting schedule para sa ating mga first batch SSS pensioners na may date of contingency o araw ng kapanganakan, araw ng pagkamatay, pagkasakit o pagkabalda mula 1st to 15th day of the month. So, original na petsa po yung May 1. Kaso lang, yan kasi ay natapat sa holiday, Labor Day o araw ng mga manggagawa. At ayon sa circular ni SSS, kapag matapat sa weekend, ang pension crediting or holiday, iaatras po sa pinaka-last working day ni SSS ang pension crediting. Kaya instead of May 1, atras tayo sa April 30, 2026, araw ng Huwebes. So ngayon na yung darating na Huwebes sa mga first batch. Kaya antabayanan nyo po sa inyong ATM card ang inyong May pension ngayong April 30 dahil advance po ito ng isang araw na makikredit sa inyong ATM card. So una po yan na importanteng bagay. And syempre good news yan para sa ating mga first batch kahit pa paano ay maaga nyo pong magagamit ang inyong pensyon para sa buwan ng Mayo. Pangalawa na importanteng bagay na magaganap ngayong buwan ng Mayo, ngayon pong May 16, 2026. Yan po ay original na petsa para sa crediting schedule para sa buwan ng Mayo ng ating mga pensyonadong kabilang sa pangalawang batch. Yung mga meron pong date of contingency o araw ng kapanganakan, araw ng pagkamatay, araw ng pagkasakit o pagkabalda mula 16 to last day of the month. Okay? So, May 16. Kaso lang, pag nakikita nyo sa yung kalendaryo, yan po ay natapat sa araw ng Sabado. At uulitin ko, ayon sa isang circular ni SSS na kapag matapat sa weekend o holiday ang pension crediting, ito po ay aatras sa pinaka-last working day ni SSS. Kaya instead of May 16, magiging May 15 na araw po ng Biyernes. Advance ng isang araw, mga second batch. Kahit paano din po, ay maaga niyo pong makukuha ang inyong May pension, mga second batch. So, antabayanan niyo po sa May 15 sa inyong ATM card dahil makikredit po ang inyong May pension. So, good news din po ito para sa mga second batch. Pangatlo na importanteng bagay na mangyayari o magaganap ngayong buwan ng Mayo. Naku po mga ka-vlogsa, huwag nyo pong kalimutan na magbayad ng inyo pong SSS loan obligation. Well, kung meron po kayong mga na-avail na SSS loan, no, gaya po ng salary loan, calamity loan, educational loan, no, at iba pang loan na meron ang SSS na inyo pong na-avail, huwag kalimutan ha na magbayad po kayo sa tamang schedule, no, ng inyong amortization para po makaiwas sa penalty at mga extra charges mga ka-vlogs. Kasi meron yung penalty and extra charges kapag hindi nabayaran sa tamang oras, no, or on time ang ating SSS loan obligation. So dapat bayaran po on time ang ating SSS loan obligation, no? Ngayong Mayo, wag kaligtaan yan mga SSS members. Well, yung atin pong mga pension loan, no, para sa mga pensionado, wag kayong mag-alala kasi
Ang pension loan naman, hindi naman yan kailangan bayaran nyo sa SSS cashiers, no? Kasi ang pension loan ay automatic po itong dinididak, no? Sa pension monthly, yung kalahati po i-deduct, yung kalahati iiwan sa inyo. Kaya hindi na kailangan talaga na magbayad no, ng inyong pension loan kapag nag-avail kayo dito dahil automatic po yan i-deduct sa monthly pension. Pang-apat na importanteng bagay na magaganap ngayong buwan ng Mayo, kailangan nyo po mag-generate ng inyong payment reference number or PRN. Tandaan nyo po, bago tayo magbabayad ng ating SSS loan obligation o di kaya naman po SSS contribution, no, sa SSS cashiers and counters o di kaya naman po sa mga accredited na mga payment partners ni SSS, kailangan talaga nating mag-generate muna ng payment reference number or PRN. Dahil yun po yung ipapakita ninyo sa cashier kapag magbabayad tayo ng loan or contribution. Ang PRN, no, ginagawa ito ni SSS dahil ito po ay magkakaroon ng real-time posting. At saka tamang tao sa tamang tao mapopost ang pagbabayad, tama at exact na amount ng pagbabayad, no? Yan po yung purpose sa required ng PRN, mga ka-vlogs. Well, paano nga ba ito i-generate? Pwede nyo itong ma-generate gamit lamang ang inyong My SSS account, no? Or di kayo naman po, pwede kayo tumungo sa pinakamalapit na branch ni SSS para magpa-assist to generate your PRN para diretso na din po kayo magbayad ng inyong mga obligation kay SSS. Pang-apat po na importanteng bagay na magaganap sa buwan ng Mayo 2026, naku po, napakahalaga ito. Para ito sa ating mga pensyonado na merong buwan ng kapanganakan nitong buwan ng Abril. At ang edad po, 80 years old pataas. Huwag kalimutan po na mag-comply ng inyong annual confirmation of pensioners or SSS ACOP. Tandaan nyo, nasa huling linggo na tayo para sa buwan ng Abril, no? At ngayong Lunes, no? Simula ngayong Lunes, April 27 hanggang April 30, ngayong Huwebes, yan na lang po yung nalalabi na araw para mag-comply kayo ng ACOP, no? Kaya magtungo na agad kayo sa pinakamalapit na branch ni SSS to comply your ACOP, no? Mag-walk-in kayo. O di kayo naman po, pwede po ang video conference, no? Mag-set muna kayo ng online appointment kay SSS para mag-set ng schedule sa inyong video conference ACOP compliance. Pwede din po ang facial authentication na pamamaraan para sa pag-comply ng ACOP, no? Mag-login lamang kayo sa website ng SSS, ang www.sss.gov.ph. Tapos, pindutin nyo po yung ACOP compliance na icon. Merong mga step-by-step process dyan. Sundan nyo lamang hanggang matapos nyo ang pagpapa-ACOP sa pamamagitan ng facial authentication. So, mag-comply kayo ng ACOP para hindi maputol ang pensyon pagdating ng Mayo. At, syempre, pagdating ng June, hindi mapuputol. Tandaan nyo, sa June po magaganap ang pension increase. Well, dapat mag-comply kayo ng ACOP para makasama kayo sa pension increase, hindi ma-delayed ang inyong matatanggap na pensyon, ha? Mga SSS pensioners. So yan po ang 5 na importanteng bagay na magaganap ngayong buwan ng Mayo 2026. Dapat alam nyo, mga ka-vlogs. Kaya ano po yung komento at reaction sa balitang ito? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba, pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Kung bago ka pa lang sa aking channel o di ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay sa all para una ka sa mga balita na i-upload ko. Sa mga nasa Facebook nanonood, paki-follow po ng ating official Facebook page. Yan lamang po. Maraming salamat. Mag-ingat mga ka-vlogs. Happy weekend po sa lahat.